What's up mga kapatid? Nagbabalik na naman si Boss Lucio at nandito sa tabi natin ang bagong padala ni Moono or ni Maano, Moono, bahala kayo kung ano yung pronounce, pero maraming salamat kagad kay Maano dahil bago pa lang itong channel natin, nagpapadala na sila ng product hanggang ganito na malayo-layo na yung ating narating, nagpapadala pa rin sila ng product at grabe, never ako napahiya sa mga Moono products pagdating sa usapang microphone. Ito ang C2 Neo live streaming, podcast, compact, etc. Okay? In short, audio interface siya, mga kapatid natin na maliit, compact, napakadalin-dalin, kung saan-saan, kung gusto mo mag-live stream, kung saan-saan, gusto mo mag-podcast, kung saan-saan. Kaya kung gusto nyo makakita ng mga ganito pang unboxing, PC build, and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang video. Tara, umpisa na natin. So, syempre, bago tayo mag-umpisa, baka naghahanap ka ng malupit na streaming layout. Yung tipong animated, high quality, at ang pinakamalupit dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Onda.TV. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na themes na pwedeng bumagay sa iyong live streaming layout. Nandito na lahat. Example, the webcam overlay with the labels, green screen webcam with the labels, at mga animated talking banner, animated overlays, at mga scene transition na pwedeng mag-improve para sa iyong live streaming. Meron na ring starting banner, pause banner, at ending banner. Kung gusto mo ng mga gaming profile, gaming background, gaming cover photo, gaming panels, lahat ay nandito sa Onda.TV. Gusto mo rin ng mga emojis or mga subscription stickers, meron din dito sa Onda.TV. Napakadali lang pumunta dyan mga kapatid. You can see the link on the description box, www.onda.gg/boss_Lucio. Sobrang solid na mga product ng Onda.TV pagdating sa usapang streaming layout. Kaya pag may napili ka na dyan, bibigyan pa kita ng malupet na discount once na gamitin mo ang coupon code na Lucio. Automatic 50% off yan. Gumanda lang yung streaming layout, nakamura ka pa. So, balik na nga tayo dito sa ating topic, okay? At mga kapatid natin, binigyan niya rin tayo dito ng extra. Ito ay bukod na binibili. Ito yung XLR male to female cable nila. At ang maganda dito, sa mga branded na XLR cable, okay, yung quality ng mga cable and then yung sa loob niya, ewan ko yung pinakatawag doon. Kasi naka-experience na ako dati, may binili akong mumurahin lang na mga XLR cable sa Lazada, Shopee. Nagkakaproblema, nagkakaroon ng static yung aking audio. Pero hindi ko alam na isang factor pala yung magandang quality ng isang XLR. So, thank you dito, Moono. So, sa packaging nila, hindi nawala itong black and yellow nila dahil ito yung branding. Branding nila ito. Okay? Tsaka nagtataka na ako kanina pa lang, ang gaan. Kala ko nga walang laman, pero magaan talaga siya. So, ito na siya mismo. Ayan o, di ba? Ang liit lang. Yan, ayan siya. So, nandito yung kanyang mga cables. Yan, 3.5mm jack, TRRS. And then, nandito rin yung kanyang USB Type-C to USB Type-A. Bukod doon, wala nang laman yung box. So, puntahan muna natin yung build and quality netong Moono Caster C2 Neo. So, umpisahan muna natin sa color available ng compact mixer na to. Meron itong kulay white, kulay pink, at itong pinadala sa atin, kulay black. Sa susunod naman, Moono, white yung ipadala nyo sa akin. Lagi nyong i-priority pag magpapadala kayong product. Pag si Boss Lucio, kulay white. Ayan, kasi paborito ni Boss Lucio yung white. So ngayon, ito made on plastic at napakagaan lang niya. Meron din siyang built-in battery sa loob. Makikita rin natin dito sa kanya yung napakadaling power button nandito sa likuran. At meron siyang tatlong 3.5 jack dito, guys, na input, isang auxiliary, headphones, and then the stream out. And syempre, nandito rin yung ating mic XLR cable. So, nandito siya. So, sa ilalim, makikita natin dito, may 4 siyang rubber feet para sa ating table. Hindi siya ganoon dumudulas. Pero dumudulas siya. Okay? Mukhang hindi siya rubber feet. Talaga, mukhang hindi siya rubber. Foam lang siya. Okay? So, para sa mga merong ganitong table na kagaya ng gamit ko ngayon, hindi siya ganun kumakapit, dulas pa rin siya. So, mga kapatid natin, sa likod, napakadali lang. Once na gusto nyo siyang i-turn on, pindot nyo lang yung power button. And then, once you pindot yan, iilaw na yan. So, kita nyo, nag-ilawan na siya. Ayan, ganyan lang siya kadali. At nakakatuwa, ang gaan niya. So, napakadaling-dali nito kahit saan. So, ngayon, mga kapatid natin, una ko napansin kagad dito is yung kanyang 48 volts.
So yung 48 volts, once you click, makikita nyo naman magre-red. So ibig sabihin automatic yan na activated na. Again, hindi lahat ng microphone ay kailangan ng 48 volts ha. Check nyo po yung mga microphone na gagamitin niyo dito sa mga merong mga 48 volts guys, kung kailangan nila ng 48 volts para ma-enhance, okay? Ang pangit naman, dami na pag nakakonect, di ba? Bibili ka pa ng phantom power. Siyempre, nandito yung BT, okay? Bluetooth. And then, the reverb present. Tapos, meron siya ditong sidechain, direct monitor, so pitch preset, and noise reducer. Tapos may tatlo tayo ditong soundboard or sound card. Kung gusto nyo maglagay ng mga sound effects nyo, ng sarili niyo po pwede yan. So papakita ko sa inyo lahat yan. Tapos dito merong dalawang knob. Merong dalawang knob dito para sa auxiliary and then dito sa gain. At meron ditong slider para sa volume ng microphone. At slider para naman sa ating monitoring, okay? Or sa phone or sa mga auxiliary na ikakabit natin dito sa Maono Caster C2. At syempre yung nasa gitna, napakalaking knob. Para ito, syempre, sa ating USB and stream out. So, ito yung maririnig ninyo, okay, mamaya. So, ngayon, i-connect na natin siya dito sa ating laptop. So, i-connect natin yan dito, syempre, sa mic. And that's it. And yung other one, sa ating mga microphone na merong XLR connector. So, connect lang natin dito. So ako ang ginamit kong microphone para sa ating demo ngayon, itong Audio Technica namin. Dahil dito guys, yung mga Maono microphone ko ay nandun sa luma kong studio guys. Hindi ko na nakuha yung mga XLR, yung mga nandito is puro USB microphone. So hindi natin magagamit yung full potential nitong C2 Neo kung USB microphone lang yung ating gagamitin. Napansin ko lang, once na i-connect ko siya dito sa ating laptop, okay, hindi siya nag-charge. Okay, kailangan mo talagang ilagay doon sa designated charging yung USB Type-C mo para mag-charge siya. So yung naririnig yung audio ngayon ay nanggagaling na dito sa Maono Caster C2 Neo. So guys, no processing edit. So raw voice yan na nanggagaling dito sa Maono Caster natin na interface. So guys, nakakonect siya dito sa ating OBS. So working good. So puntahan na natin dito itong Maono Caster. So umpisa na natin itong 48 volts. So, kita nyo naman nakailaw siya kasi yung ating gamit na microphone ngayon ay kailangan niya po ng 48 volts para gumana. So, para dito sa ating microphone, may 50% gain tayo and then 50% volume. So, ngayon, try natin i-adjust yung volume. Hello, mic test. Hello, mic test. Mic test. Mic test. So, parang parehas lang, walang nababago. Kasi meron siya ditong master volume. Ito nga yung USB and stream out. So lakasan natin konti. Hello, mic test. Mic test. Ayan, lumalakas, 'di ba? So hinaan lang natin. So ngayon, i-adjust lang natin ng 50% and then medyo nagpipik tayo kaya medyo sumasabog yung ating audio. Bawasan lang natin. Hello, mic test. Hello. Hello. So, bawas tayo ng gain, 40%. Hello, sumasabog pa rin. So, bawas tayo dito sa volume. Hello. Hello. So, much better. So, again, it's a raw voice pa rin. Yung inayos lang natin, dito lang sa Maono Caster C2 Neo. So, ito naman, may knob dito para sa auxiliary. So, walang nakakonect na auxiliary dito sa ating Maono Caster. And then, sa phone slider natin, wala rin nakakonect na phone. So, puntahan na natin dito yung mga iba pang mga button. So, para sa BT, it's a Bluetooth connection. So, kung gusto nyo gamitin sa mga laptop ninyo ng wireless, po pwede rin. Sa mga smartphone, po pwede rin. And then, puntahan na natin dito itong reverb presets. So, umpisahan natin sa kulay red. Level 1. Hello. Yes, ayun. Ang lalim. Ang lalim. Ayan yung reverb presets. And then reverb presets 2. Hello. 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 Hi. So, mas malalim siya. So, ngayon, reverb presets 3. Hello. Hi. Ay, ito yung mas gusto kong reverb. Ito yung pang karaoke. Ito yung pang karaoke. Saktong-sakto to pag gusto mo mag-karaoke sa yung mga audience. Hello. Ayan. Yung. Oh. Diba? Ang ganda ng reverb. So, off na natin. So, meron ditong sidechain.
Itong sidechain na to para sa mga music only lang. Okay? So, meron na mga tutorial about dito sa sidechain. Medyo kasi mahaba i-explain yan. Basta in short, sa music yan, para siyang docking music. So, pag nagsasalita ka, tapos may background music ka, automatic humihina yung background music. Ganun lang siya kadali. Pero kung gusto mong intindihin, marami tayong review ng sidechain sa Maono. Check nyo na lang po. So, next naman natin, itong direct monitoring. So, loop back na rin siya. So, once I click din, pag nag-red, automatic, once na may nakakonect na monitoring headphone dito sa ating Monocaster, maririnig nyo po. So, once turn off ko siya, so, pang loop back lang siya. Ayan, ganun lang kadali. So, compact na compact. So, pinaikli talaga dito yung features ni Maono. So, that's why, maliit siya at napakagaan. Puntahan naman natin itong pitch presets para sa mga voice changer. Presets 1. Ito. Ayan ang presets 1 natin. So, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero para siyang chipmunk. Okay, pero hindi pa talaga ito yung chipmunk eh. Nakalimutan ko lang yung tawag dito. Pero ito yung presets 1 pagdating sa pitch. Pitch presets 2. Hello? Hello? Hi? Hello? Hi? Oh, di ba? Ang ganda. So, ang linis na mga pitch at voice changer dito. Ang linis. Pitch presets 3. Ayan, ito na yung chipmunk. Ito na yung chipmunk. Ayan, ang talim. Ang linis ha, malinis. Tapos napipick up na maayos yung boses natin dito. And then, nagpipick naman na maayos yung boses natin. And, nare-register naman lahat yung mga bawat words na sinasabi natin. So, which is good pagdating sa isang voice changer, sa isang mixer. So, hindi tayo talaga napapahiya sa Maono pagdating sa pitch. Hello? Ito na yung malaking boses. Ayan. Hello, mic test. Yo, yo, yo. So next naman natin, itong noise reducer. So like what I said kanina, this is a raw voice. Yung naririnig nyo, mga kapatid natin ay nanggagaling sa Monocaster. So ngayon, naka-off yung ating noise reducer dito. So tatry kong tumahimik na mga 3 to 5 seconds. Pakinggan ninyo kung meron kayong mapipick up na background noise. So on natin yung noise reducer level 1. Hello, mic test. Noise reducer level 1. Hello. Tahimik tayo ulit ng 3 to 5 seconds. Not bad. Good. Hello, mic test. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Mic test. Good. So next natin, noise reducer level 2. Hello, mic test. Hello, mic test, mic test. So tahimik tayo again ng 3 to 5 seconds. Not bad. Maganda yung noise reducer ni Maono, pero yun lang, naririnig ko, napuputol-putol yung mga sinasabi ko, lalong-lalo na pag mabibilis. Tapos bigla kong hihinto, ayan, napuputol ka agad. So, yun lang yung downside netong level 2 na noise reducer. So, para sa akin, kung gagamitin nyo yung noise reducer, ang pinaka-advise ko lang yung unang level lang. So, punta naman natin itong mga soundpad. Itong soundpad na to, laging nandyan yan sa lahat ng mga Monocaster. Kahit yung mga naunang Monocaster, may 3 pads, 6 pads, may 8 pads. Ngayon naman dito sa C2 Neo, 3 lang. Kasi nga compact lang. So ngayon, it's a blank sound effects. So blanko yan. So wala tayong naririnig once pindutin natin yan. Napakadali lang maglagay ng mga gusto mong ilagay ng mga sound effects or ng mga tunog dyan. Kasi nga kaya nga tinawag na soundpad yan. So kung gusto nyo mag-register or mag-entry ng mga inyong sound effects o sarili ninyong mga music, so hold nyo lang. And makikita nyo, nagbi-blink and then mag-record na kayo guys. I-on nyo lang sa music or sa inyong mga PC, automatic recording na yan. And then click nyo, automatic mag-play na yan. Ganun lang.
So, punta na natin yung verdict o yung final thought ko sa product nito ni Maono. Again, this is the Maono Caster C2 Neo. So, nagkakahalaga ito ng 3,000 pesos. Depende pa kung saan ninyo bibilin. And then, syempre, kung merong mga sale, mas mumura pa itong C2 Neo. At available ito sa Lazada and Shopee at sa kanilang website na nandyan sa ating description box. Check nyo na lang mga kapatid para hindi na kayo maligaw. So, umpisa na natin agad sa mga nagustuhan ko. Unang-una, yung color availability na itong mga to, mga kapatid. Kasi meron itong pink and white. And like what I said, mahilig ako sa white. Not unlike guys sa mga iba kong mga components, lagi kong ini-skin ng white para maging white lang. At ito nga si Maono, naglabas na sila ng white para sa kanilang audio mixer or sa audio interface. Pangalawang nagustuhan ko dito, napakaliit lang niya at sobrang gaan talaga niya, guys. Magaan talaga, hindi ako nagbibiro. So, it's syempre yung 48 volts at yung kanyang mga features, guys. Lalong-lalo na sa mga enhancement ng ating audio, sa ating microphone audio, guys. Sobrang nagustuhan ko. So, puntahan na natin yung mga hindi ko nagustuhan. Pagdating sa kanyang USB Type-C interface, automatic kasi yung mga Monocaster na nauna, once na i-connect mo yung USB Type-C, automatic, guys, charging na yon and then nagko-connect na yun sa ating mga hardware, sa PC or MacBook. Pero ito nga, guys, kailangan hiwalay pa yung charging and yung connector ng USB Type-C. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, medyo may latency delay yung monitoring niya. Para sa iba, mga kapatid natin, hindi ito big deal. Pero para sa akin, big deal yon dahil ako, may problem ako sa earring ko, guys. Nasisira yung focus ko pag medyo may nalilate akong naririnig or biglang may naririnig ako ng something. So, kung delay yung naririnig mo sa iyong boses sa pagdating sa monitoring, medyo nakaka-annoying siya. So, para sa akin, guys, number one factor talaga sa akin pag monitoring, guys, dapat talaga walang delay. Pero minimal lang naman, kayang-kaya naman i-adjust. Adjust mo lang ng onti yung tenga mo. Okay? So, ma-adjust mo naman siya. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, mga kapatid natin. Dahil nga sa compact siya, yun yung advantage niya. At sobrang dali niyang dalhin, dumami yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Unang-una sa lahat, syempre, yung ibang features dito, pagdating sa kanilang mga sound effects, okay, sa mga presets, guys. Marami kasi yan Normally sa pitch presets, 6 yan. Dito 3 na lang. Tapos yung reverb presets, 3 na lang din. Dati 6 din yan. Tapos may auto-tune pa. Ngayon nawala na. So ngayon yung noise reducer niya dito, which is good. Napakaganda kumpara sa mga nauna nilang mga monocasters. Sobrang linis ng noise reducer nito. Pero yung level 2 niya, kaparehas na siya ng mga dati. Yung noise reducer kasi ng mga dati, guys, talagang napuputol-putol yung mga boses mo. Para sa akin, not bad na. Unang-una sa lahat, guys, yung kanyang 48 volts, malaking bagay yan. At yung kanyang pag-enhance sa ating mga microphone, sa ating mga boses, malaking bagay na yan actually. So para sa akin, still worth it pa rin kahit may mga negative ako nasabi dito sa Maono Caster. Okay? Bibigyan ko ito, guys, ng 7.5 out of 10 rating para sa akin. Own opinion ko lang. Pero kung gusto nyo pa rin bilhin ito, mga kapatid, available yung mga links dyan sa ating description box. Again, end of the day, kayo pa rin naman na magdi-decide. So mga kapatid natin, kung gusto nyo pa makita ng mga gatong unboxing and tech review, mga kapatid, syempre, don't forget to like, share, comment, subscribe. Yung maliit na bell natin dyan para lagi kang updated sa ating mga ginagawang video. And syempre, gusto ko magpasalamat kay Maono. Since na nag-uumpisa pa lang tayo dito sa ating channel na to, nagsusuporta na sila, mga kapatid. Maraming salamat po, Maono, sa inyong suporta. At sana ma-review ko pa mga paparating ninyo mga microphone dyan. Pagdating sa audio, huwag niyong kalimutan si Boss Lucio. Kaya mga kapatid natin, again, this is Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!